Okay. So inaya ko po ang lahat na tumayo as reverence to God's Word. Mahaba-haba siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin. Kung siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin. Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting arina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka na ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang arina sa lalagyan at hindi matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang arina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. That's pray, Lord. Maraming po salamat sa pagkakataon po na ito na binigyan po sa akin para po i-share po ulit yung word mo, Panginoon. Lord, alam mo po, hindi po ako deserving to share your word. But Lord, lumalapit po ako sa iyo, Panginoon, para po, Lord God, para po sa pangalan mo, Lord, explain ko po ng maayos yung word mo, Panginoon. And makuha po ng bawat isa, depende po sa sitwasyon niya, Panginoon, yung gusto mo pong sabihin po sa kanila. Lord, palagitnaan po kami, Panginoon. Samahan mo po kami at maging open po yung hearts namin sa stewardship season po namin ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So makakapuna po tayong lahat. Ayan. So bigyan ko lang kayo ng background, no? Kasi nag-start tayo ng verse 6. Ang haba ng binasa natin, no? Yung iba parang nangalay na yung tuhod. Pero ano ba yung nangyari? Ano ba yung context? So nagsimula ito actually nung verse 1, malamang, si Elijah, hindi pa siya na-mention sa Bible. So wala pa si Elijah at that point. Ito yung first time na na-mention si Bible sa Elijah. So si Elijah, hindi pa siya sikat. Hindi pa siya kilala. Hindi pa siya super saiyan na parang, ito si Elijah, ito yung nagpaulan apoy. Wala pa. So verse 1, may dinescribe doon na hari, ang pangalan niya, King Ahab. Ang description sa kanya ng Bible, isa raw siya sa pinakamasamang hari. Hindi ko alam sa inyo, pero kung i-describe ako ng Bible, wag naman sanang pinakamasamang hari. Pero bakit siya dinescribe na gano'n? Kasi talagang naging napakasama niya. Pumatay sila ng mga propeta. Tapos, yung naghahandog sila ng mga bata. Tapos, ang pinaka-pinag-ugatan nun, nagpakasal kasi si Haring Ahab kay Jezebel. Si Jezebel, prinsesa siya ng Sidon. Tapos, simula nun, si Jezebel, tinuruan niya yung Israel na sumamba kay Baal. So, kilala niya ba si Baal? So, si Baal, isa siyang Assyrian god na ang specialization niya ay ulan. So, parang ngayon, pagka gusto mong manganak, mag-pray ka kay ganito. Manganganak ka. Kung gusto mo ng ulan, mag-pray ka ng ganito. Sa panahon nila, kung gusto mong umulan, kasi agriculture yung buhay nun, mag-pray ka kay Baal para umulan. Naging napakasama ng Israel hanggang tinawag ni Lord si Elijah. Sabi ni Lord kay Elijah, kausapin mo si Ahab. So pagdating ng verse 1, para siyang climax ng pelikula, hindi kilala si Elijah. Makikita niyo sa verse 1, pumasok si Elijah sa eksena. So si King Ahab, in-imagine ko na lang, siguro nakaupo sa trono, biglang may unknown na propeta, ang pangalan ni Elias, pumasok siya sa eksena. Tapos sinabi niya kay King Ahab, hindi uulan hanggang hindi ko sinasabi. Hindi ko alam kung paano niyo imagine eksena, sino ba to? Kung kasi King Ahab, teka lang, sino ba to? Pero kung mapapansin niyo, ito yung ganti ng Panginoon kasi ang Israel nananalangin ng ulan kay Baal. Ang pangalang Elijah, it means Yahweh is my God, na parang sinasabi ni Lord, Elijah, ako ang Diyos, puntahan mo si Ahab, i-confront mo siya, sabihin mo, Baal pala ha, tingnan natin ang galing ng Baal nyo, hindi uulan, hanggang hindi ko sinasabi. So yun yung context ng story. Tapos ang galing ni Lord hindi ko alam kung paano nakatakas si Elijah at that point, kasi ako yung hari, pugot agad ang ulo nun. Pero since hindi kilala si Elijah, siguro, teka lang, sabi ni Ahab, teka lang, anong nangyayari? Biglang nawala si Elijah sa eksena, sabi ng Panginoon, magtago ka, may hinanda akong batis para sa'yo. So yun yung background, okay na po? Okay po, so tapos na po. Sige, so ngayon, eto na, ang exciting na part.
Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sino sa inyo naniniwalang himala yun? Kami ni Hannah, mahilig po kami sa Food Panda. Pero never pa may nag-deliver sa amin na panda. Isipin nyo, nag-order ka ng milk tea, may pandang nagbigay. Wala pa ako na-experience na gano'n. Sa tagal ko nagpo-Food Panda. Pero ito, imagine, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Gusto ko sana siyang skip pero nakaka-excite siya. Isipin mo, uwak. Food uwak. Di ba? Nagdadala ng pagkain kay Elijah. Hindi lang isang beses twice. Umaga at hapon. Imagine niyo yung himala. Hindi umuulan, walang pagkain, may uwak. Food uwak nga Lumilipad na ganun. Yung uwak, may nakitang pagkain. Kakainin niya na yung pagkain. Sabi ng Panginoon sa uwak, uwak, tinatawag kita ngayon. Ipadala mo ang baliwag kay Elijah. Imagine, dineliver ng uwak kay Elijah yung pagkain. Umaga at hapon. Siguro kung imagine niyo kung kasi na-excite ako pag nagbabasa ako ng ganito mga miracles Imagine niyo sa Elijah, uupo na lang siya. Meron na siyang delivery ng pagkain na umaga at saka hapon, kakainin niyo na lang yung pagkain. Ano pang gagawin Elijah? Hindi ko alam. Propeta siya so baka nag-devotion siya. Pero bukod doon, hindi ko na alam. May kakain na siya di ba? Siguro ako yun, mag-YouTube na lang ako, di ba? Siguro gigising ako na umaga, mag-worship na lang ako kay Lord, pupunta ako ng YouTube, punta ako yung JSOS worship, hanapin ko yung Ahon by Eileen Blanca, makikinig na lang ako ng music na Eileen Blanca, tapos worship ako, tapos darating yung baliwag, yung samyup, di ba? Dumating uwak, pinadala sarap buhay ni Elijah. Habang lahat nahirapan, ganun lang naman ang buhay ni Elijah. Tapos hindi ito nagtatapos At sa batis naman siya umiinom. Complete package, meron ka ng solid, meron ka pang liquid. So imagine, siguro, ang sarap hindi ka na magkatrabaho, no? Para sa mga empleyado, kakain ka na lang, kukuha ako sa batis ng tubig, magsasalang ako ng brewed coffee, iinumin ko, tapos ang buhay. Hay-hay ang buhay. Amen? Himala. Walang ulan, pero dahil ang Diyos na Elijah ay si Yahweh, meron siyang araw-araw na provision. Okay? Pero, basahin natin ng sabay-sabay naka-underline. Sa 2, 3, dumating ang panahon nang tayo na rin ang batis. Ayun yung bad news. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin, lalo na kapag komportable na, biglang natutuyo yung batis. Yun yung masakit. Kasi parang komportable ka na doon sa nangyayari, pero biglang si Lord, wait lang, parang si Elijah medyo kumukuya-kuya-kuy na lang Para nakakalimot natin si Elijah, patuyuin nga natin yung batis. Natuyo yung batis. Ito Sige, next tayo. Ayan. Ang una natin observation, 1, 2, 3, sometimes God removes the resource to remind you of the source. Sa Tagalog, minsan hinahayaan ni God na matuyo yung inaasahan mo na source para maalala mo kung saan talaga galing ang lahat. At minsan, kabahan tayo kasi pagka sobrang komportable ng buhay, biglang natutuyo yung batis. Real talk yun, halimbawa, feeling mo okay na yung buhay mo, stable na yung trabaho mo. Pag gising mo kinabukasan, natuyo yung batis, wala ka ng trabaho. Hindi lang to financial. Halimbawa, sobrang komportable mo na, feeling mo, ang lakas-lakas mo. Di ba, umasa ka sa lakas mo, kinabukasan na aksidente ka. O kaya, yung kalusugan mo, nagsuffer, nagkasakit ka. Biglang papaala sa'yo ni Lord, teka, masyado kasi nag-depend sa sarili mo. Nakakalimutan mo na kung saan ba galing yan. Di ba? O minsan, masyado kang dependent sa tao. Parang at peace ka na kasi kasama mo sa ganito. Pero one day, biglang kinuha ni Lord yung tao, maalala mo na lang, wait lang Lord, saan po ba talaga ako aasa? Okay, ayun Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. I-testify ko na lang din, so may time pa naman. Nakwento ko na to couple of times, pero kasi napapanahon siya Noong 2017, ayun yung parang pinaka-breakthrough na binigay sa akin ni God in terms ng career. 24 years old ako noon, 2017. 32 na ako ngayon, tanda ko na. My goodness. 24 ako, nag-try, parang may nakwento ko na yun
Pero, nag-start akong pumasok sa isang startup. Literal siyang risk kasi ako yung first employee ng company. Tapos, sobrang bless ni Lord ako sa company na yon kasi sobrang bait talaga ni Lord eh. Biruin nyo, meron kaming libreng lunch araw-araw. Mahalaga yun. Biruin mo, papasok ka tapos may lunch araw-araw. Libre rin yung merienda namin sa office. Bubuksan mo lang yung rep, may soft drinks unlimited, pwede kang mag-unlimited brewed coffee, meron kang snacks, chips, kung gusto mo magluto ng pansit canton, magluto ka. Libre. Tapos, ang bait ni Lord kasi at that point, libre rin yung parking ko. May naka-alat doon na reserve parking sa akin, tatanggalin ko lang, mag-park ako. Tapos, grabe talaga, sobrang galing ni Lord at that point kasi twice a year kami nag-increase ng salary. Tapos, ang increase namin ng salary, umaabot ako ng 30 to 40% increase per year. Sabi ko, Lord, is this the dream? Sabi ko, wow, ang tindi naman nito, Lord, grabe ka naman mag-bless. Pero alam niyo yung nangyari, di ba? Komportable, parang si Elijah, kumukuya-kuya, wow, sarap buhay, God. Okay din pala, Lord, next year, 30% na naman increase natin. Pero one morning, pagising ko, pandemic na noon, nag-type lang ako sa keyboard, may nag-email. Town hall, all hands on deck, yun lang. Kala ko outing na. Kasi every year may outing kami. Nag-outing kami sa Bohol, sa Palawan, tsaka sa Boracay. Sabi ko, wala pang outing ngayon. Ito na yun. Surprise. May surprise nga. Sabi sa amin ng boss, okay, ito na yung last day na mayroon tayong trabaho. Type ako nun. Balak pa namin magpatayo na ng bahay nun. Wala pa kaming bahay nun eh. May plano na kami. Wait lang, Lord. Prank ba to? Naghihintay pa kami ng it's a prank, may outing lang talaga tayo. Wala. Tapos, pinaalala sa akin ni Lord, He said, katokin lang kita kasi masyado ka ng komportable. Masyado ka nang nagre-rely sa resource, nakakalimutan mo na yung source. Kaya ako kinakabahan talaga ako kapag komportable na yung buhay. Kasi kilala ko si Lord. Mahilig siyang magpatuyo ng batis kapag nakakalimot ka na. Kaya kayo, kapag mga kabataan na naghahanap ng trabaho, di ba, may answered prayer ka, may trabaho ka, pagka, wow, ang komportable na bayad, ito pati yung pangarap ko, huwag mong kakalimutan. Kung ako sa iyo, sabihin mo na kay Lord, di ka nakakalimutan ha, kasi baka mawala yung source. Okay. Continue tayo. Ito, Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito. Yung in-underline ko po dyan, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, ang magandang bagay, pag natutuyo yung batis, may sinasabi si Yahweh. Question, kailan nagsalita si Lord? Bago matuyo yung batis? O pagkatapos matuyo yung batis? Pagkatapos. So, kung ako po kayo, mas preferred ko sana kung si Lord magsasalita bago matuyo yung batis. Imagine this, si Elijah, gabi na, dumating na yung uwak. Siguro napangalanan niya na yung uwak, close na sila, araw-gabi ba naman eh. Di ba? Siguro, kunyari, blessing yung pangalan ng uwak. Kaya na si blessing, darating na, ano kayang ulam? Tapos, kung ako si Elijah, mas preferred ko na sasabihin ni Lord, Elijah, magpaalam ka na kay blessing, kasi bukas hindi ka na-deliveran niya ng pagkain. Bukas, tuyo na yung batis. Di ba? Ang saya sana kung ganun. Siguro, Siguro naman. Pero, baliktad si Lord. Gumising si Elijah. Akala niya may pang Starbucks pa siya sa umaga. Sasalok na siya ng tubig. Walang tubig. Pumalakpak siguro sa Elijah. Blessing! Walang dumating na uwak. Si Lord, mahilig siya sa mga pagkakataon na mahilig man-adjust si Lord eh. Sorry pero mahilig siya na i-test talaga yung faith natin hanggang dulo. Hinahayaan niyang matuyo yung batis para yung heart natin lumabas. Lord, tuyo na po yung batis. Pwede po bang pakapit naman? Ang good news, pag tuyo na yung batis, nagsasalita si Lord. So kapag ikaw, feeling mo, nasa dulo ka na, good news yan kasi malapit na magsalita si Lord. Okay, tuloy tayo, Pumunta ka sa Sarepta. Ang Sarepta po is ang Tagalog ng Zarephath. Okay? Sa lupain ng Sidon, may inutusan ako isang byuda na magpapakain sa iyo roon.
Observation number 2, basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3. God's direction doesn't make sense. Trust the process. Bakit siya hindi nag-make sense? Kasi po, sabi dito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Bakit hindi nag-make sense? Kasi po, Sidon, ano ba yung meron sa Sidon? Kung nakikinig po tayo kanina. Ano po meron sa Sidon? Taga doon po si Jezebel. So si Jezebel po, prinsesa siya ng Sidon. Tandaan nyo, nung verse 1, sabi ni Elijah kay Ahab, na asawa ni Jezebel, hindi uulan. Tapos ngayon, sabi ni Lord, okay, don't worry Elijah. Punta ka ng Zarephath sa lupain ng Sidon. Kung ako si Elijah, ito na naman tayo, kasi hindi ako malalim eh. Si Elijah siguro, no question asked. Pero kung ako to, Lord God, Lord, alam ko po, all-knowing ka agad ah. Pero baka lang po nakalimutan niyo, Lord, kasi, di ba po, Lord, si Jezebel po, taga Sidon, Lord. Doon po yung mga prophet ni Baal, Lord. Lord, baka po nakalimutan niyo po ng verse 1, trinashto ko po si Jezebel. Sabi ko po, Lord, kay Baal, Baal, di ulan na. Ngayon, Lord, pupunta ako ng Sidon. Lord, baka yari ako dyan, Lord. So, hindi siya nag-make sense, tama? May kadugtong pang hindi nag-make sense. Sabi doon, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Mapalad po ang culture natin kasi at this point in time, pwede magtrabaho ang babae. Di ba, maraming ang babae mas responsable pa sa lalaki at our point eh. Pero in this culture and time, ang mga babae po, they are meant to stay sa mga bahay. Ang mga lalaki talaga ang nagtatrabaho. Which means, pag ang babae namatayan ng asawa, wala na talaga siyang asahan. Makita niyo yung kay Ruth, yung nangyari kay Ruth, talagang wala ka na. So, ang pagiging byuda, it's sign of weakness. Wala ka nang aasahan. So, sinasabi ni Lord kay Elijah, punta ka ng Sidon. Hindi lang doon natapos eh. Magpaprovide ako sa pamamagitan ng byuda na walang trabaho at walang makain. Okay, goods? Di ba? Parang sinasabi ni Lord dito, God's provision is not about the place, but about His presence. Hindi nag-matter kung anong gagamitin niya. Basta gagamit siya, yun yung mahalaga. Okay po? Okay, i-explain natin kung ano ibig sabihin ng Zarephath para tapos na tayo dun sa title natin. Ang ibig sabihin po ng Zarephath ay refinery. So, yun na yun. Ibig sabihin ng refinery, isipin niyo yung ginto, para makuha mo yung ginto, idadaan mo siya sa apoy, sa refinery, para makuha mo yung kailangan mong ginto. Halimbawa pa, espada. Para tumalas yung espada, papadaanin mo siya sa napakainit na apoy, pupupukin mo para ma-refine siya. Kaya po, yung title natin, when we say Zarephath, your Zarephath may be the season where logic but faith grows. Ito yung Zarephath, ito yung season mo sa Christian life na nire-refine ka ni Lord. May mga hindi ka maintindihan na pinapagawa si Lord, yun yung refinement season. Pero ano yung action mo kapag naandong ka sa season mo na yun? Yun po yung dinadiscuss po natin. Actually, yun lang yun. Tuloy po tayo, no? Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, hindi ko alam, ako hinanap ko talaga yung detail na kung paano siya nakapunta ng Sidon eh. Kasi si David, naalala nyo, nung nagpunta siya ng teritoryo ng kalaban, nagbaliw-baliwan siya eh. Kasi kilala siya dun eh. Hindi ko alam, pero si Elijah, nandun na siya. Basta na siya sa Sidon. Ito, nasa pintuan siya ng lungsod. Nasa pintuan pa lang siya ng lungsod. Meron na siyang nakita, byuda. Wow! At least answered prayer. May byuda. Kahit na paano, di ba? Magkabangka kung walang byuda. Ito, pagpasok niya ng Sidon, uy, may byuda. Na-observe niya yung byuda, yun yung byuda. Kaso lang, may ginagawa yung byuda. Namumulot ng panggatong, oh, Jesus Christ. Ay, wala pa pala. Hindi pa pala yun. Old Testament pala. Pero, Lord, byuda. Kita niya, namumulot ng panggatong, Lord, nakakaya naman po itong hingan, Lord. Lord, baka mas may pagkain pa ako dito, God. Pero bakit po dito? Na-imagine yung struggle. Pero ito na. Sabi doon, sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Yan. Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin po ako ng kapirasong tinapay. Yun, di ba? Parang nang-i-scam si Elijah eh. Yung galawang scammer eh. Yung una muna, tubig. Pwede bang pahingi po ng tubig? Ay, di nagreklamo si ate ah. Pwede po bang tinapay na rin? Mautak din to sa Elijah eh. Pero parang nung dati, may nanghingi sa akin ng pera,
Binigyan ko 5 piso. Sabi sa akin, pwede po bang yung 10 piso na? Parang ganun yung si Elijah, di ba? Parang galawang scammer. So ngayon, yan. Sumagot ang babae. Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Mayroon kaming kaunting harina at patak ng langis. At this point, nung binabasa ko po ito, nagtaka ako. Kasi, hindi ko alam, baka kasi may mga part na hindi na pinakita sa Bible Pero may mga missing kasi na details na akong hinahanap. Halimbawa, paano nalaman nung babae na si Elijah yon? Hindi ko alam nag-isip lang ako minsan. Tapos, parang ang dating, sinabi niya, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala kaming tinapay. So ako, naniniwala po ako at this point, talagang kinausap na ni Lord yung babae. Kasi di ba sabi niya nung una, may hinanda ako sa Sidon na biyuda para mag-provide para sa'yo. It's very comforting po na si Lord nagpe-prepare talaga siya ng someone to bless us kahit hindi natin ina-expect. Pero sa point of view naman ng babae, may mga pagkakataon na alam mo na yung gagawin mo Di ba? Ako may mga ganun akong instances. Alam ko na talaga na ito yung gagawin, pinapagawa ni Lord. Pero parang nagdududa pa ako. Parang hindi pa ako convinced. Parang may internal confirmation na pero hindi ko pa rin siya ginagawa. Parang ganito yun Alam na nung babae. Kinausap na siya Alam na nung babae na kailangan niyang pakainin si Elijah. Pero, meron pa ring battle. Teka lang, papakainin ka ba talaga to? Kinausap ako, hindi ko na paano siya kinausap sa panaginip. Papakainin ko ba talaga tong si Elijah? Wala, Lord, last na to Ganon siya, Tapos, sabi dito, namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Tragic reality po is, laging laging minsan akala mo yung problema mo malaki na. Pag nakita mo yung problema ng iba, joke time lang pala. Kasi at this point, si Elijah, ang problema niya lang, gutom siguro siya. Pero mabasahin natin dito yung babae, ang lalim ng hugot, sabi dito, namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makain man lamang kami ng anak ko bago mamatay. Ako, since wala akong sitwasyon, pilosopo ako, hindi naman siya mamamatay dun agad. Kasi ako nakapagbiro ko ilang beses kay Hannah pagkagabi. Tapos bigla ako nagutom, bebe, mamatay na ako sa gutom. Buhay pa rin naman ako hanggang ngayon. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Yung mga nag-21 days fasting, mukha bang mamamatay? Hindi naman. Yung iba nga parang kailangan. Parang wala nga nangyari, di ba? Parang kailangan ng fasting. Ito, sinabi nung balo, makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Scientifically speaking, hindi naman siya mamamatay agad. Pag hindi ka kumain ng solid food, buhay ka pa ng 2 to 3 weeks. Pag hindi ka uminom, buhay ka pa ng 2 to 3 days. Pero, kung oobserbahan natin yung statement ng biyuda rito, ito na yung ang nakakamatay dito yung hopelessness Kasi kapag wala ka ng pag-asa, wala na. Kung makikita mo dyan, Imagine niyo yung inisip ng bala, may anak to Parang tanggap niya na Lord, ito na po yung huli. Ito na po yung huli kong harina, ito na po yung huli kong langis, God. After na to, di ko na po alam gagawin ko. Siguro, last meal na namin to. So, ganun yung, ganun yung point of view ng babae. Sige, since naalala ko si Kuya Kim bigla, di ba yung nangyari sa anak niya? Who would have known na, hindi mo kasi alam ko talaga kung sino yung nasa dulo ng sitwasyon, na parang huli ko na to. Baka yung katabi mo ngayon, sabi niya, Lord, huli ko na itong pumunta ng church. Last na to, Lord, pagka wala pa rin nangyari, wala na, Lord, suko na ako. Tingnan mo kayong katabi mo, tingnan mo lang, mata sa mata, pagkakataon nyo na yan. Tingnan nyo nga, mata sa mata lang. Tingnan nyo lang. Yung katabi nyo. Ayan, nakikita nyo yung katabi nyo. Tanungin nyo nga, kamusta ka na? Ayan. Sige, tanungin nyo lang. Huwag kayo mahiya. Ayan. Okay na? Okay na?
Kapag yung ngiti niyan medyo plastic, yung parang okay lang. Tapos yung mata niyan parang kumikislap. Yung tingnan niyo kumikislap yung mata, parang tutulo na yung luha. Nako. Kung ako sa inyo, mamaya kausapin niyo yan kasi baka nasa dulo na rin yan. Kagaya ng balo na pinag-aaralan natin ngayon. Basahin natin yung third observation, 1, 2, 3. Feel you have nothing left, God still sees what's in your hand. Sabi ng babae, mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak ng langis. Ang point of view ng babae, Lord, last na to. Wala na. Empty na. After na to, wala na, God. Pero, nakikita ni Lord yung nasa kamay niya as ibang perspective. Kung tingin niya, kulang na, ang nakikita ni Lord, hindi gagamitin ko yan para magkaroon ng himala. So, anong application doon, no? Tingnan mo yung nasa kamay mo. Ayan. Kasi baka mamaya, pray tayo ng ganito, pero nasa kamay na pala natin yung sagot. Para kasi, madalas kasi mahilig tayo mag-pray ng masyadong bongga. Lord, bigyan mo ako 1 million bukas. 1 million agad. Di ba? Pero, madalas, anak, nasa iyo ng mga kamay. Di ba? Binigyan kita ng magandang kalusugan. Binigyan kita ng skills. Binigyan kita ng talino. Ikaw na bahala doon sa 1 million mo na pinapag-pray mo. Nasa kamay mo na yung sagot. Di ba? Tapos, sa mga taga-JSOS, binigyan kita ng magandang muka at poging muka. Grabe yung blessing yun. Opportunity yun, di ba? So, kumbaga, minsan, nasa kamay mo na. Nasa kamay mo na yung kasagutan. Sabi dito, God's promises often arrive when our strength runs out. So, ayan, no? Sana may natutunan po tayo, no? Oops. Yan. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Kapal ni Elijah, no? Hindi ko alam kung paano niya nagagawa to, no? Pero yung nakaguhit dyan, sabi dyan, huwag kang mag-alala. Kasi sa mga pagkakataon na wala ka na, yan yung yan yung ginagamit ng kaaway eh. Yung mag-overthink ka na. Ako overthinker po talaga ako eh. Yung ang liit lang ng problema, kapag nagkaroon ng problema hindi ko masolve, talagang nagpapanik na ako eh. Hindi na ako nakatulog, na-stress na ako, ganun po yung nature ko eh. Yun yung ginagawa lagi ng kaaway. Huwag kang mag-alala. Yun yung first step. Huwag kang, relax ka lang. Relax lang. Dadaloy din ang ginhawa. Ang fourth observation po natin, learnings natin, sa 2-3, faith obeys before it understands. Sabi po doon, ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Kasi po, God refines faith by removing certainty. So may mga pagkakataon po na ang hiling sa atin ni Lord, sumunod ka muna bago mo makita yung milagro. Ang sinabi ni Lord dito, ibigay mo kay Elijah, gawan mo sa Elijah ng tinapay, at pagkatapos nun, hindi na matutuyo yung tapayan mo. Hindi na mauubos yung harina mo. So may test. So kumbaga, ang sinasabi ni Lord dito, patunayan mo muna yung faith mo. Kasi Zarephath nasa refinement ka eh. Dine-develop ni Lord yung faith. Gawin mo muna to, makikita mo yung himala. Kasi po, madalas baliktad tayo. Lord, himala muna. Lord, kaliwaan. Diba? Himala muna, God, bago tayo magano. Parang yung real talk, diba? Yung madalas sinasabi natin, Lord, pag po nagkaroon ako ng work, magbibigay na talaga ako sa iyo, promise, 100%. Binigyan ni Lord ng work. Lord, pag na-promote ako, promise na talaga, God, magbibigay talaga ako. Lord, pag naging ganito ang sahod ko, eto na talaga, magbibigay na ako. Pero, hindi ganon. Baliktad kasi yung mindset natin minsan eh. Niloloko mo lang yung sarili mo kasi, kung estudyante ka, to kasi stewardship naman, minsan lang naman to, kung estudyante ka, for example, baka 50 pesos, 10% ng 50 pesos is 5 pesos. Kung ngayon pa lang, nahirapan ka nang ibigay yung 5 pesos, paano pag blines ka na ni Lord? Binigyan ka ni Lord ng, kunyari, binigyan ka ng sahod, 50K. Kaya mo bang ibigay yung 5K? Paano kung binigyan ka ni Lord ng work, 1 million? Kaya mo bang ibigay yung 100K? Eh yung 5 piso nga, di mo mabigay. Baliktad. Kasi dinidevelop ni Lord yung puso.
habang wala ka, magbigay ka. Kung actually, ang tindi nga nito, kasi yung dito sa story na to, sobrang, nito, hindi to tithes, hindi to 10%. Last money na to. Parang, alam mo yon, ito na yung huli mong pagkain, bibigay mo, Lord, bibigay ko ba kay Elijah? Hirap yun, ha? Promise. Ako nga, one time, pinapakain ko tong boss ko, gabi, pinapakain ko siya ng mangga. Yung mangga yung huli na piraso ng pisngi, gusto kong kainin. May pray ako, Lord, sana po, ayaw niya. Sana po, mabusog siya agad. Sinusubuan ko ng kutsara. Nakakakalahati na. Hindi pa rin tumatanggal, sumasayo pa kada subo. Mga ganun pa. Naubos. Ang hirap nun anak ko pa yun. Ito, ang challenge dito Lord, meron akong anak, yung byuda, pagkahatian namin yung tinapay, Elijah, amen. Elijah, amen. Kay Elijah daw. Parang sinasabi mo 100%. So kumbaga, it's a test. Okay po. Pero balansin lang natin kasi naabuso po to ng religion, ng church. Apply wisdom na lang po. Kasi for example, bukas nilapit ng kanini pastor. Sinabi ni pastor, kunyari kay Kit. Hindi pa pala katrabaho kay Jomer. Sinabi bigla ni pastor kay Jomer, pinapasabi ng Diyos, ibigay mo sa akin ng 13th month mo. Kasi sabi doon sa Bible, pag binigay mo sa akin ng 13th month mo, pagpapalain ka, hindi matutuyo ang bank account mo. So, apply wisdom na lang, okay? Kasi alam naman natin yung alam naman natin galawang scam sa So kapag po may nangyari na sa inyo, lumapit na sa inyo taga-GSOS na gano'n, i-rebuke nyo na po. Kasi hindi po yun biblical. Okay po. Para lang po balanse kasi baka po abusuhin Okay po. So tuloy po tayo. Sabi dito, sapagkat ganito, ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi maubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sidlan. Tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Actually, ang galing ng balo kasi nagsucceed siya sa test. Kaya nakita niya yung miracle. Galing hindi natuyo, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan. Biruin mo, magbe-bake ka ng tinapay, tapos kunain mo gabi, pagising mo may laman ulit yung langis. Magic. Ang saya kaya nun, di ba? May kakainin ka na. Tapos tutulog ka na naman. Pagising mo kinabukasan, may harina na naman. Di ba? Kung Pinoy yun, nagtayo ng bakery yun. Di ba? Bakery ni Elias. Di ba? Ang sarap nun. Biruin mo, hindi natutuyo. Pero ang learning natin dito, basahin sabay-sabay sa 2-3. God doesn't always fill the jar. He just keeps it from running dry. Dito sabi, hindi nga naubos ang harina at lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan. Yung miracle minsan po kasi, hindi siya luxury. Kung makikita natin dito sa story na to, hindi sinabi ni God na umapaw ang harina sa lalagyan. Hindi sinabi doon na yung langis sa sidlan, sobrang dami, hindi ma-contain. Hindi po Tingnan nyo Ano sabi doon? Hindi lang naubos. Tingnan nyo. Hindi natuyo. Malaki pagkakaiba nun. Minsan kasi, tinatake for granted natin yung mga milagro na maliliit. Ito, ang pinapakita ni Lord dito, yung miracle ni Lord, consistency siya. Araw-araw silang may provision. Hindi siya sobra-sobra. Kasi hindi lang siya nauubos. Nagre-refill pag mauubos na. Di ba? Yung langis, tsaka yung harina. Ibig sabihin, God teaches us daily dependence. His mercies are new every morning. Di ba? Minsan, kaya huwag natin po iti-take for granted yung araw-araw natin kinakain. Kasi sometimes, yan na yung miracle ni Lord. Di ba? Pag titingnan mo yung sarili mo, parang, Lord, hirap naman, dami ko na utang. Pero kumakain ka naman. Di ba? Hindi ka naman nakangayayat. Di ba?
Kumbaga, meron miracle pa rin. Kailangan mo lang makita. Okay. So ito po yung Zarephath, ito yung the place where God refines our faith through emptiness. So ito po yung season ng babae tsaka ni Elijah na may tinuturo si Lord. Actually, dalawa kasi ng point of view eh. Tinuturo niya yun dun sa, kay Elijah tsaka dun sa babae. So nung iniisip ko po kung paano ko ito tatapusin, ayan, nandiyan ko po inanda yung conclusion ng message. Option 1, sabi ko, Lord, paano ko ba tatapusin tong message na to? Option 1, mag-commitment tayo. Mag-print tayo ng papel, lagay natin doon sa checkbox number 1, magta-tithes na ako tuwing monthly pag may sahod. Ayan, pwede, di ba? Tapos, option number 2, konsensyahin natin sila. Yung tipong gamitin natin malakay treaten, yung magnanakaw ka kapag di ka nagbigay. Kasi para matindi ang dulo natin. Pero, nung nagpe-pray po ako, hindi ako komportable magpa-commitment na usapang pera po eh. Hindi talaga ako kasi ang sabi sa wala po ako narinig, wala pang sensational gift. Pero parang ang sa akin, ang impression is paano ka ba? Ba't ka ba nagbibigay? So parang yun yung ikaw ba, ba't ka ba nagbibigay? Kasi di ba po, sorry in behalf po ng church, no? Kasi di ba for example, inaabos natin yung malakay treaten. Sasabihin natin, pag di ka nagbibigay, isa ka magnanakaw. So option 1, nagbibigay ba ako kasi takot akong masabihin ni Lord na nagnanakaw ako? Option 2, sabi sa Malakay, pag nagbibigay ka, bubukas ang langit. Unending blessings ang ibibigay sa'yo. Nagbibigay ka ba kasi gusto mong pagpalain ka? So, iyon po yung iniisip ko habang nandito. Tapos, sabi ko, bakit nga ba ako nagbibigay? And then pinaalala sa akin ni Lord, yung lugar na yan kung saan ako nag-pray. Sabi sa akin ni Lord, naaalala mo ba kung gaano ako naging mabuti sa'yo? Tapos, doon ko dinlagay itong slide na to. Next slide. Sana po wag niyo po ako ma-misinterpret. Ayan. Yan po ay December 9, 2023. Sabi ko po dyan, house turnover. Salamat Lord sa blessings kahit di namin deserve. Seymour. Hindi ko na pala nasa Seymour. Magto 2 years na po. Actually, late post po yan. Pero bukas, 2 years na po kami dun sa bahay. Sana wag niyo po ako ma-misinterpret, no? Kasi sabi nila it's not, yes Zoe? Tawag ni Zoe. Kasi kasi minsan sabi, not to brag but to inspire. Pero sana po wag niyo po ako ma-misinterpret. Pero gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung naisip ko nung unang gabi ko natulog sa bahay na to. Hindi ko na to sinabi kay Hannah kasi cringe eh. Nung unang araw po kaming natulog dito, hindi po ako agad nakatulog. Tapos, hindi ko alam kung tulog na ba siya, nagtutulog-tulogan lang din. Mangyak-yak ako. Hindi po ako umiyak ngayon May sipon po talaga ako, 3 days na po. Wait lang po Baka po kala nyo nagdadrama ako ngayon Pero, nung gabi po na unang beses akong natulog doon, naiyak talaga ako. Pagpikit ko po kasi, naalala ko kung gaano naging mabuti ang Panginoon. Kwento ko na lang din po sa inyo, may oras pa naman, perspective po, no? Akala ko nung bata kami, mayaman kami. Real talk. Kasi po sa private po ako nag-aaral ng elementary. So, doon po ako sa Taytay nag-aaral ng elementary. Akala ko po mayaman kami kasi although sa Anhasa po ako nag-aral, kasi choice ko po, kasi half day po binabaon na ako nila mama ng 50 pesos. That was 2005. Isipin po ninyo, konting kembot lang, nasa Anahasa na po ako. 50 pesos po baon ko. At that time, ang budbod, 15 pesos lang. Yung shake, 5 pesos. 20 pesos lang yun. Tubo pa ako ng 30 pesos, paldo. Di ba? So, kala ko mayaman kami, nanilibre pa ako sa mga klase ko noon Kasi, ang laki ng binabaon sa akin ng mga magulang ko. Pero one time, pag-uwi ko po, diyan kami nakatira kanila Tatay Boy, narinig ko si Mama at Papa nag-uusap. Kasi hindi sila nag-uusap ng problema ng nandun yung mga anak. Narinig ko sila, naka-close door, kasi nandun kasi yung TV na colored Pag wala kasi sila, doon ako nanonood ng TV. Narinig ko si Mama at Papa nag-uusap, na may problema sila.
kung paano nila babayaran ang tuition fee namin. 20,000. 3 kami, nag-private. Siguro, elementary ako noon eh, siguro mga grade 3, grade 4. Kahit itatas sila nangungutang. Tapos, tumatak sa akin yung, naalala ko siya kasi core memory siya eh. Sabi ni Papa, magsa-sideline daw siya sa language center. Dadamihan daw niya yung tutorial niya para may pambayad. Si Mama naman, mag-sideline sa ATCP. Kasi sinasama niya ako noon eh. Nag-tutorial siya, naglaro ako sa labas ng school eh. Tapos, one time, kasi mayaman nga ako eh, ang dami kong baon. Umuwi ako ng tricycle, nakita ko siya naman naglalakad. Tapos tanong ko, ba't ka naglalakad? Nag-exercise daw siya. Pero at that point, parang makikita mo yung signs eh, na, teka lang, meron pa talaga kaming pera. Tapos, sabi ko nga may mga signs. Isang beses, sa amin kumakain yung mga kabataan eh, doon kanina Tatay Boy, ng lunch every Sunday. Kung di ako nagkakamali, parang nawalan pa ata ng pera. Mga kabataan talaga eh. Kumakain na doon, nawalan pa ka ng pera. Tapos, namamarulema sila kung ano yung papakain sa mga kabataan next week. So, nung bata ako, sabi ko, grabe, hindi pala kami well off. One day, nasa church ako kasi may ako magpumalo ng drums. Sila Tatay Ray pa yung ng director eh. May ako tumambay dito, pumapalo ako, mga youth. Pas na po ito Sorry kay Tatay Boy, di ko na napaalam. Pas na to, okay naman na lahat, all is good. Pumunta po ako ng bahay. Uwi na ako. Nakakandado yung gate. Bata ako nun. Tataka ko, bakit nakakandado yung gate? Tapos, di ko alam kung sino kinuha ko, si ate ba, si mama, nakakandado yung gate. Di ako makapasok, di ako makauwi. Tapos, nung gabi na, hindi kami makapasok. Narinig ko na lang, nagisigawan sila yung away ng matanda. Tapos sabi sa amin, umalis daw kami. Huwag na raw kami bumalik. Naalala ko si Papa at that time, sobrang stress siya eh. Kasi siya yung provision eh. Hindi kami makapasok. Sabi na lang ni Papa, okay lang yan. Mag-provide ng Lord. Nakikitira kami sa bahay, pinalayas kami. Hindi ko alam yung sequence ng mga story kasi bata pa ako, pero naalala ko yung eksaktong nangyayari sa iba't ibang panahon. Kung di ako nagkakamali, 5 to 6 times kami nagpalipat-lipat ng bahay kasi nakikitira kami. Punta kami kanila old mama sa Bilibiran. Si Papa kasi mataas mangarap yun eh. Kasi frustrated engineer siya eh. Gusto niya ng magandang bahay. So ginagawa nun, pag may pera yon, unti-unti yung tiles. Papatiles niya yung CR. Nung napunta kami ng Bilibiran, sobra talagang pa talaga, sobrang gulo. Ang hirap tiran. Alam niyo pag hinawakan niyo yung pader, yung nauhulog yung powder. Tapos hindi pantay yung... Tapos yung mga kable nakalabas, yung switch. Si Papa, madiskarte siya, ginagawa niya. Pag may sideline siya, bibili siya ng tiles, lalagay niya. Yung mga bamboo, hingin siya kay Tatay Eli ng mga bamboo, pupunitin niya, lalagay niya sa ceiling. Kasi frustrated siya eh. Tapos may time pa na may subdivision ginagawa sa amin, nanghingi siya ng buhangin. Araw-araw, ting umaga. Nangyayram siya ng wheelbarrow, kuha siya ng buhangin. Dadalhin niya. To make the story short, gumanda yung Bilibiran by God's grace. Pero one time, pag uwi namin, naalala ko napakalinaw, nasa ilalim kami ng puno ng mangga. Ito, nakikita ko, nakatakot yung memory ng bata, Pagka talaga core memory siya. Nasa ilalim kami ng puno ng mangga. Si old mama, naghihintay doon. Nakapamewang. Umuwi kami pamilya. Nagsisigawan na naman sila. Hindi ko na alam kung ano pinagawa yan. Pero ang sabi sa amin, napakalinaw. Lumayas kayo. Lumayas kayo. Lumayas kayo. Lumayas kayo. At that point, si Papa, nakita ko tahimik siya. Ngayon, nag-gets ko na kasi tatay ako eh. Iba kasi yung feeling ng ikaw yung tatay. Si Mama yung nakikipagtalo kasi nanay niya yun eh. Pero kita ko yung frustration ni Papa. Ang hirap. Lugmok. Sabi niya, bahala na ang Panginoon sa atin. Makahanap din tayo ng tutuluyan. To make the story short, palipat-lipat kami. Napunta kami ng parsonage, kanila Pastor Nald.
binaha. Punta kami ng Bilibiran, balik na naman kami ng parsonage, pabalik-balik kami. Nung gabi na yon, nauna kaming natulog sa bahay, nagbabalik-balik sa akin yung mga alaala. And then sabi sa akin, parang sabi sa akin ni Lord, may season lang talaga ng refinement. Meron lang, ito, dagdag ko na lang ito ngayon editorial kasi Zarephath tayo. Pipilit natin Zarephath. Meron talaga season ng Zarephath. Pinagdadaanan talaga siya. May mga part-time talaga na kailangan mong daanan yung sitwasyon para ma-refine yung pananampalataya mo sa Panginoon. Tapos ang sabi sa akin ni Lord, pero tingnan mo ngayon, ang ganda ng kama mo. Lord, salamat po. Maganda yung kama ko. Tingnan mo ngayon, malamig, naka-aircon ka. Lord, salamat po. Kasi dati ang hirap. Tingnan mo ngayon, hindi ka na binabaha. Lord, napakabuti mo. Ikaw, ang challenge ko sa iyo ngayon, bakit ka ba magbibigay? Magbibigay ka ba dahil kailangan? Magbibigay ka ba kasi gusto mong pagpalain ka? Ako naniniwala po ako ng pagbibigay kay Lord, bunga lang siya ng kabutihan niya. Na para bang, Lord, ang bait mo kasi Lord, hindi ko naman deserve itong sitwasyon. Nakakatulog ako ngayon ng payapa. Lord, lahat naman to sa'yo galing. Dahil mabait ka, God, gusto ko pong magbigay para sa'yo. Dahil ikaw ay mabait. Kung may maalala po kayo sa session na to, sana po yung mindset na yon. And lastly, ito po, last point. Kasi parang feeling ko kailangan po itong isama. Kahit hindi na po talaga siya part ng stewardship. Alam po ninyo, nung inaaral ko yung story po na to, sa Magandang Balita version, natapos na lahat sa verse 24. Yung unlimited na yung pagkain. Balik ko nga muna para dinakalito. Pero nung binabasa ko po siya sa NIV, nagtaka ako kasi sa NIV, di ba may mga title yung Bible? Sa NIV, hindi siya verse 24 natapos. Ay, hindi doon sa kanina natapos. Sa verse 24 siya natapos. Sabi ko, anong relate? Anong connect? So, ang naging kadugtong po ng story, after nilang kumain ng masarap, yung anak po ng balo nagkasakit. And then eventually, yung anak po ng balo namatay. So, nung binabasa ko po nung tinutuloy ko yung story, humanga ko kay Elijah kasi nung namatay yung bata, ewan ko, ini-imagine ko lang, pero nung binabasa ko yung Bible, parang hindi siya nagpanic. Ginawa ni Elijah, kinuha niya yung bata. Tapos tumakbo siya. Second floor. Nagkulong siya sa kwarto, binaba niya yung bata. At saka siya nagpanic. Ramdam ko yung emotion ni Elijah sa part na yun Sabi niya, Lord, tinutulungan lang ako ng balo. Lord, pinapakain ako dito, nakikitira ako. Pero bakit, Lord, hinayaan mo mamatay yung bata? Ganun. Yung struggle ni Elijah at that point. Lord, buhayin mo naman to. Sige na, Lord, buhayin mo to. Sumagot ang Panginoon, nabuhay yung bata. Kinuha ni Elijah yung bata, bumaba siya, binigay niya yung bata sa nanay. And dito nagtapos yung story. Sabi niya rito, at sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos na nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Alam po ninyo, yung kabutihan ni Lord, hindi siya natatapos sa provision. Kasi yung provision, yung kinakain natin, bonus lang siya. Dinala ni Lord si Elijah sa Zarephath, hindi lang para i-refine yung faith nila na may makakain sila araw-araw. Ang totoong purpose ni Lord at that point is para makilala ng balo in person kung gaano kabuti ang Panginoon. Sabi po rito, the widow's declaration reveals the true goal of Zarephath, faith restored. More than anything, kanina pinag-usapan lang natin yung Zarephath, refinement, daily provision, may kakainin ka araw-araw, mag-sustain si Lord sa pangangailangan mo. Pero hindi doon natapos. Ang goal ni Lord sa bawat isa po sa atin, resurrection. Kung paano binuhay ni Lord yung namatay, bubuhayin din niya yung pananampalataya po natin. Nilaya ko yung band na pumunta po sa stage as we end. Ito na po yung last slide. Sabi po rito, Zarephath doesn't just sustain faith.
it resurrects it. Ngayon po, ayan po lahat na tumayo. Gusto ko lang mag-pray habang nagpe-prepare po yung band. Mag-pray lang po tayo ng groups of people. Linayan ko po lahat na pumikit. Pikit lang po tayong lahat. Bilang application po ng series break po natin, kasi alam ko po, lahat tayo gusto natin magbigay. Pwede po bang pumikit po lahat? Wala pong titingin sa katabi? Alam ko po, lahat tayo gusto natin talaga magbalik sa Panginoon. Pero hindi ka siya madali. Kasi it's an act of surrender. It's an act of faith. Ngayon po, gusto ko lang pong ipag-pray. If ikaw hanggang ngayon, may struggle ka pa rin sa pagbabalik sa Panginoon, pero gusto mong sabihin kay Lord, Lord, pwede po ba itry ko paunti-unti, kahit paunti-unti po, gusto ko pong ibigay po sa iyo yung faith. Pasakop din po sa yung finances ko. Pwede ba itaas mo yung kamay mo? Nakikita ni Lord yung mga kamay na nakataasin. Let's pray for you. God, nakikita mo po ang mga kamay ng mga nakataas ngayon. Hindi po madaling magbigay, God. Hindi po madaling ipasakop. Panginoon, yung finances namin, meron kaming mga doubts kung para sa iyo ba talaga to, and so, pero Lord, ang dalangin po namin, hindi man agad makapagbigay ang mga nakataas ng kamay, i-develop mo po unti-unti, Panginoon, yung positive heart. I-develop mo po unti-unti, Lord, yung perspective na mahal ka namin. Binigay mo sa amin ng iyong buhay, kaya gusto rin naming magbigay sa iyo. Lord, hindi po ito mabilis na change. Hindi po ito sa Sunday magbibigay ng mga tao. Hindi po ganun, God. Pero Lord, unti-unti, Lord, baguhin mo yung puso namin. Baguhin mo yung puso namin. Pwede niyo ibaba yung kamay ninyo. Second group of people, ikaw gusto mo talaga magbigay pero nasa Zarephath ka. Wala eh. Gipit talaga, mahirap talaga, walang trabaho. Ang hirap ng buhay. Pwede mo bang itaas yung kamay mo? Gusto lang kitang ipag-pray. Lord, alam mo po ang hangganan namin kung paano pong yung balo. Nasa dulo siya, wala na silang pagkain, last meal. Pero God, kung paano po, Lord, na ginamit mo pa rin yung arena para mag-provide. Lord, I pray for provision sa mga nangangailangan, Panginoon. Sa mga nangangailangan magbayad ng utang, sa mga nangangailangan ng pang-tuition, sa mga nangangailangan ng trabaho. Lord, ikaw ay sapat at tapat. Lord, maghimala ka this week, Panginoon. Mag-provide ka, Panginoon. Nakita namin, nag-move ka in the past. Alam na yun, mag-move ka ulit, Panginoon Jesus. Marami nyo na ibaba yung kamay nyo. And lastly, kung ikaw, hindi provision yung kailangan mo ngayon, kundi resurrection ng faith. Kung paano ni-resurrect ni God yung anak ng balo. Gusto mo ngayon sabihin kay Lord, parang namamatay na yung faith ko sa iyo, Panginoon. Gusto ko ngayon, Lord, lumapit sa iyo, magpasakop. Pwede mo bang itaas ng kamay mo? Mananalangin tayo. Lord, nakikita mo po ang mga kamay, kasama po ako rito, God. Lord, sa tagal ng season, Panginoon, na nagiging normal na sa amin ng Christian walk, Lord, pwede niyo po ba kaming i-revive, God? Pwede niyo po ba kaming i-resurrect, God? Kung paano ni-resurrect mo po yung anak ng balo, Panginoon, pwede ka bang maramdaman namin ulit? Kung paano nagparamdam ka sa amin nung una? Pwede bang buhayin mo ang aming pananampalataya, Panginoon? Lord, as we end yung week 1, gusto po namin sa iyong alay ang lahat, taas na aming mga kamay, gusto namin i-declare, Panginoon, ang goodness mo, Panginoon Jesus. You are so good, God. You are so good.